So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, naniningil na po ng attorney's fee itong si Nicholas Kaufman. So, sa hindi lang po nakakakilala kay Nicholas Kaufman, siya po yung kinuwang abogado nila Sara Duterte para depensahan or ipagtanggol si Digong sa ICC. So, alam nyo ba kung magkano? Yung sinisingil po ni Nicholas Kaufman, di ba? Nakakagulat to, no? Actually, ang tawag ko nga po dito mga kababayan, di ba, karma. Actually, mas malala pa sa karma. Di ba, ang sabi nga nila, karma, 10 times? Di ba, 10 times yung karma, di ba, kapag binalikan ka? O, parang ganon. Pero ito mga ka-streetwise, no, 100 times na karma po ito. Walang-wala po ito doon sa mga ninakaw po, di umano, ng mga Duterte sa confidential funds na 600 million pesos. So magkano po yung ano, tapos magkano yung sinisingil nga po ni Kaufman? Hundreds of millions of pesos. Hundreds. Mamaya papakita ko yung exact amount. So pag sinabi natin 100, ano ba yan? Kada taon, kada hearing, hindi po, kada buwan. O, di ba? Ang kaso mga kababayan, kung hindi po nila maprobahan yung interim ni Digong, abutin to ito ng ilang taon. O, isipin nyo hundreds of millions kada buwan sa loob ng ilang taon hanggang matapos yung kaso. So kaya naman pala mga kababayan, nauuso po ngayon ito. Kita ko lang to a step back home begins with the peso. Piso mula sa puso para kay FPRRD. Yan So ito kumakalat ngayon mga kababayan sa internet ngayon, especially po sa Facebook at saka sa Twitter, sa X, na mayroon silang piso para sa puso. So ibibigay daw ito kay Digong. Ayos talaga, no? Tapos meron pang GCash. Tulong para kay Tatay Digong. Ito mali pa nga eh. Sabi dito pampiyansa, hindi naman pampiyansa yan. Ayan no? Ang bawat piso nyo ay malaking tulong pampiyansa ni Tatay Digong. So walang pampiyansa mga kababayan. Paano pampiyansa? Bobo talaga itong mga dides. Alam niyo bobo nyo talaga, no? Tanga na si Digong papiyansahan sa ICC? Saan nyo napanood yan? Saan nyo nabasa yan? Saan nyo natutunan yan? Digong papiyansa? Ano yan, Pilipinas? So ngayon mga streetwise, no, ito kung babasahin po natin to, no, ito malupit dito. So syempre mga kababayan, no, dahil nga po sa hundreds of millions na kailangan gastusin po ng pamilya Duterte para po dyan sa kanyang kaso sa ICC, ngayon, nagpapaawa ngayon ito si Sara. So sabi niya dito, ito March 26 ata ito, no? So sabi dito, ICC to prove Duterte's wealth if he's qualified for legal aid. So humihingi po ng legal aid itong si Sara Duterte para nga naman siguro makamenos or makalibre sa abogado po sa ICC. So ayaw nila bawasan yung ninakaw. Ninakaw daw. Hindi ko alam. Di ba? So sabi dito, the International Criminal Court will conduct an investigation into former President Rodrigo Duterte's asset and financial resources to determine if he is qualified to the legal aid being offered by the court, ICC spokesman Fadi El Abdallah said. So ICC mismo may sabi nito. So ang point dito, para makakuha po ng discount talagang sabihin natin, or aid, di ba? Para po sa legal process nga po ni Digong sa ICC, di ba? Para makakuha sila ng legal aid, kailangan munang imbestigahan ng ICC yung mga asset or yung mga yaman ni Digong. Alam niyo mga kababayan, bago po magawa ng ICC yan, kailangan muna nilang humingi ng pahintulot sa Pilipinas. Kasi ang usapin dito, SALN. Di ba? Bukod sa SALN, imbestigahan pa yung mga nakatagong yaman. So, ang tanong dito, dahil nga po sa hindi na po tayo miyembro ng ICC, bumalik po ang katangahan ni Digong sa kanila. Ito para makuha natin yung point Ang gusto ni Sara Duterte, makakuha sila ng legal aid sa ICC. So, para sila ay payagan na magkaroon po ng libreng abogado or makamenos sa gastos po sa abogado, kailangan mo na imbestigahan ng ICC yung mga asset ng mga Duterte. So, papasok po dyan yung AMLAC, papasok po dyan yung mga bangko sa Pilipinas, di ba? So, paano makakapag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas? Di
Di ba? Especially kung AMLAC ito o kaya mga bangko sa Pilipinas, hindi na po tayo miyembro ng ICC. Wala po tayong obligasyon sa ICC. So, paano kayo makakakuha ng legal aid dito kung hindi makikipag-coordinate ang bansang Pilipinas kasi hindi na nga tayo miyembro. So, sino po nagtanggal sa ICC? Sino po ang nag-withdraw sa ICC? Si Duterte. Sabi ko sa inyo, palpak talaga to eh. So ngayon, para, baka sabihin nyo naman, niloloko ko kayo, ito po yung video ni Sara Duterte na sinabi niya talaga na humingi siya ng legal aid. So saan na ba yan? Ito. Ito, yan. Ito. Magkano ang gastos ng pamilya? Ang gastos ng pamilya. Ito. Game. Ulit. Ito. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Di ba? So yan Pangalawa, so mag-apply sila ng legal aid. So para makapag-apply ng legal aid, kailangan mo nang halungkat din yung mga asset ni Digong. So ngayon, ito, para makuha natin yung exact na kailangan po ng mga Duterte. Di ba? So ito yon. Wait lang So, okay. Ito. pangalawa, Ito pala. Okay. So ito, nabasa ko to sa Rappler. Di ba? So sabi dito, hype and myth-making about Nick Kaufman. Okay. So ito po yung history nga po ni Nick Kaufman, yung abogado nga po ni Digong. So ngayon, merong part dito, ito pinutul ko na lang. So sabi dito, okay, Sara had also announced that they would apply for legal aid with the ICC. No one know how much Kaufman charges for lawyer's fee. One speculation na naman, di ba, said it could run up to $2.5 million per month. O, di ba? Base po sa mga bali-balita po, ang sinisingil pala ni Nick Kaufman para po dyan sa pagpapatanggol, para pag-ipagtanggol si Digong, di ba, sa ICC, $2.5 million per month. Magkano sa peso? 140 million pesos. 140 million pesos sa loob ng isang buwan. Di ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, di ba, kung karma lang po pag-uusapan, matindi pa to sa karma. Kasi po tandaan po natin na magkano yung sinasabing anomalya ni Sara sa confidential fund. 650 million. Di ba? After backlash, Sara Duterte drops bid for 650 million confidential funds in 2024 budget. Di ba? So kung ito 650 million po, di ba, ang anomalya ni Sara Duterte sa confidential fund, kaya po siya nagkaroon ng impeachment trial. So 650 million po na yon, 4 na buwan lang po yan sa serbisyo po ni Kaufman. Di ba tama, di ba? 4 na buwan, more or less 5 buwan. 4-5 buwan. Yan tanong dito mga kababayan, yung confidential fund po ni Sara Duterte, ang iba po dyan allegedly binigay po sa para i-bribe. So 650 million po na yan, hindi po niya nakuha ng buo yan. May halong bribery po ito tulad nga po ng mga sobre na pinamigay niya nga po sa mga kabani po ng DepEd. At bukod dyan mga kababayan, na pinakamalupit dito, yung mga pangalan. Ano ba yan? Ito. Sabi dito Malacanang on Monday maintained that Vice President Sara Duterte has the obligation to explain additional names found as supposed recipient of the confidential funds from the Department of Education during her stint as secretary. So dito na papapasok po itong mga nakakatawang pangalan po na pinasok po ni Sara Duterte na nabigyan po ng confidential fund. So ang gawin mo dito, Sara, hanapin mo lahat yan.
O kunin mo ulit. Yung confidential fund, Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Uishi, Chippy McDonald, di ba, Piato Slim, at yung malupit, no, meron pa dito, Miggy Mango, Dudong Alcala, Dudong Barok, Dudong Bina, Dudong Bunal, tsaka Dudong Darong, puta, ano mga pangalan na yan. At ang malupit dito mga kababayan, meron pang dumagdag. Ito yung Amoy Liu, Fernan Amoy, at tsaka Jug Di Asim. May Jug Di Asim, parang ano ba, Joey Di Asim ba yan, di ba? So yun mga kababayan. Di ba? Dahil dito po, no, sa confidential fund ni Sara Duterte, kaya siya na-impeach, at dahil din po sa panggugulo po ni Digong sa administrasyon po ni Presidente Bongbong Marcos, bumalik po sa kanila. Actually, hirap nun Saan kayo kukuha ng 140 million a month pambayad ng abogado sa ICC, tapos para mapurbahan kayo, kailangan makapagtulungan ng Pilipinas. Kasi imbestigahan yung mga asset ng ICC. Ang problema nga po, ulitin ko lang, ang Pilipinas po ay hindi na po miyembro ng ICC. So anong imbestigahan ngayon ng ICC kung hindi na tayo miyembro ng kung hindi na tayo miyembro ng ICC? Isipin yung bobo, di ba? Isipin nyo, di ba? Umalis si Duterte sa ICC para hindi po siya makulong. Ang problema, nakulong siya. So, miscalculated po yon. At bukod nga po dun mga kababayan, no, nung nakulong nga po si Digong, kahit umalis na po tayo sa ICC, yung mga privilege na dapat makukuha ni Digong, di ba, hindi na rin niya makukuha kasi tayo po ay nag-withdraw po sa ICC na siya rin po yung may pasimuno. So kung sakali po na papasok po yung interim, hindi rin po siya pwedeng tanggapin ng Pilipinas kasi hindi tayo member ng ICC. So saan pupunta si Digong? Tapos ngayon, para magkaroon sila ng libreng abogado or malaking discount po sa abogado, kailangang buksan po yung mga asset ng mga Duterte, yung mga bangko, tsaka yung AMLAC. Paano yan? Sa Pilipinas yan, hindi rin tayo member ng ICC. Di ba? So, ang tawag nga dito, back to you, Digong. Palpak, men. Palpak. Di ba? Well, ganun talagang buhay. Di ba? Nang abuso ka babalikan ka talaga ng karma. Di ba? So, yun, no? So, kayo mga kababayan, so kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa 140 million a month na sinasabi nga pong attorney's fee po ni Nicholas Kaufman. So, kayo ba naniniwala ba kayo na walang pambayad na abogado sila Digong? Di ba? Tandaan nyo meron pang anomalya si Pulong, 51 billion pesos yun. Tapos si Pulong ngayon, hindi natin makita kung nasaan. Di ba? Ay, nakayo ko ba, no? So, yun, no? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalubisan, pa-share na rin po na video po na to. And by the way, 134 sa Balota, ABP, no? So, thank you mga street race, no? Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.